Mainit na balita. Ang ating junior na presidente, baka mamaya meron na namang tininghot bago magsalita sa harap pa naman ng mga abogado. 9 years siyang naging mambabatas. Dapat alam niya na iba ang GAA dun sa BICAM report. Huwag naman po sana isipin ng tao na mga presidente ng Pilipinas at hindi alam ang pagkakaiba ng GAA sa BICAM report. Ano na lang ngayon ang iniisip ng mga abogado? Abay mukhang mangmangang presidente. Alam nyo, nahihiya ako na may ganyan tayong presidente. Ang pinag-uusapan natin, BICAM report. Ang binabasa niya, General Appropriation Act. Ano ba naman yan? Naku po, ang ating junior na presidente. Baka mamaya meron na namang tininghot bago magsalita sa harap pa naman ng mga abogado. Mantakin ninyo, iko-quote ko kung anong sinabi niya ha. Kasi baka mamaya sabihin niyo ako ay nag-iimbento lang. Slang pa nga eh. I still can't find those damn blank items. We'll keep looking, but I'm convinced that they simply do not exist. Eh syempre, ang sinasabi niya, ang binasa daw niya ay quote-unquote, yung General Appropriations Act. At ang sabi niya, that he has scrutinized the 2025 GAA, reviewing over 4,000 pages of it. Okay? Just last month, I had to read 4,057 pages of the General Appropriation Act for 2025 because I reviewed it, analyzed it, and yes, in parts vetoed it. I can't find those damn blank items. Alam nyo, nahihiya ako na may ganyan tayong presidente. Ang pinag-uusapan natin, BICAM report. Ang binabasa niya, General Appropriation Act. Ano ba naman yan? Siya'y naging one-term congressman, one-term senator. So together, 9 years siyang naging mambabatas. Dapat alam niya na iba ang GAA dun sa BICAM report. Yung GAA, pinagbabasihan niya yung BICAM report. Bakit? Ano ba yung BICAM report na yan? Yan yung pinagtugmang bersyon ng mga magkakaibang probisyon ng pangtaunang budget na naipasa ng Kongreso at ng Senado. At natural, dahil yan ay nagkaroon ng reconciled versions, dun nga sa BICAM na tinatawag, yung BICAM ang magiging basehan para i-print yung General Appropriations Act. Sir, kahit 50 beses mong basahin yung 4,000 pages na yan, wala ka talagang makikitang blank sa GAA o sa General Appropriation Act. Dahil ang sinabi naman ni Congressman Ungab na malinaw na sinusugan, Nino, unang-una, ni Senator Bato. Pangalawa, nung Manuel na patawarin na natin siya dahil siya ay miyembro ng Alam Nyo Na. Pangatlo, si dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo. O, pang-apat, yung reporter ng UNTV na kumuha ng certified true copy doon sa Senado ng BICAM report. Hindi na po makakailayan. Bakit? In-email po yan sa lahat ng mambabatas. So lahat po ng mambabatas yan, kung 330 congressmen and 24 senators, meron po silang mga kopya na soft copy ng BICAM report na magpapakita na at least 30 pages ang meron pong mga blanco. Huwag naman po sana isipin ng tao na mga presidente ng Pilipinas at hindi alam ang pagkakaiba ng GAA sa BICAM report. BICAM report pong pinag-uusapan, hindi budget. Mr. President, dala-dala mo naman ang pangalan ng Pilipinas. Pwede ba? Siguraduhin mo naman ang mga sinasabi mo. Ang dami-dami mong staff dyan sa iyong palasyong yan. Bakit hindi naman magkaroon ka ng isang abogado na talagang kakausapin ka bago ka magsalita, lalong-lalo na kung ikay magtatalumpati sa harap ng mga abogado mismo. Ano na lang ngayon ang iniisip ng mga abogado? Abay mukhang mangmangang presidente dahil hindi alam ang pagkakaiba ng GAA at saka ng BICAM report. Naku, ako po'y Pilipino din. Kaya kapag nagkakaroon ng ganitong kapalpakan ng salita ng aking presidente, nasasaktan din po ako. Kasi kinampanya ko nga yung presidenteng yan eh. Sa unit team ko no? Pero tignan nyo naman ang nangyari. Naka-exile ako, unit team nga yan. Buisit na unit team yan. Anyway,
So, siyempre po, uulitin ko, miki 20 beses nyo pang basahin yung 4,000 pages na GAA, wala po talaga kayong makikitang blank dahil ang blanco nandoon sa bicameral report. Pero, ano pang sinabi ng presidente? Tinanong siya, ano sa tingin nyo dun sa kasong sinampa ng, alam mo na, dati niyang best friend forever na kanyang dating executive secretary sa Supreme Court? Aba, sabi niya, kampante kami na kami ay sususugan ng Korte Suprema. Alam mo, mahirap yung ganyang deklarasyon, Mr. President. Nako, Junior. Dahil para bagang binibigay mong mensahe na hawak mo ang hudikatura, wag naman po. Respetuhin naman natin ang co-equal branch of government. Hindi po ibig sabihin na palibhas ang executive secretary mo ay dating Chief Justice, hawak na sa ilong. Although marami nagsususpecha dahil marami nga mga kaso, lalong-lalo na yung mga kaso ng mga pagpapakulong ng Huwad Committee na hindi naaaktuhan, no? Yung kaso ng SMNI. Pero ako po, naniniwala ko sa aking puso't damdamin. Independyente po ang hukuman. Bukod na lang dun sa hukuman na sa ilalim ni Marcos Sr. na talaga naman po, dahil siya nag-appoint lahat ng mga mahistradong yon, naging rubber stamp na hudikatura. Pero kampante po ako na dahil wala pang naa-appoint na justice sa Supreme Court, ang Marcos Jr., independyente po ang hukuman. Siguro, nag-aalinlangan lang sila out of respect sa co-equal branch of government, no? Na kongreso or ehekutibo, kaya yung mga petisyon ay hindi na-actionan ng mabilisan, no? Pero ako po talaga, hindi na ako mag-aabogado kung ako hindi naniniwala sa integridad at saka kakayahan ng ating hukuman para panindigan ang ating saligang batas. At yan po talagang trabaho ng hudikatura. Kaya siya naging co-equal branch of government. Hindi dahil napakadami rin niya kapangyarihan, gaya ng presidente na mayroong Armed Forces of the Philippines, gaya ng Kongreso na may contempt power na gaya ng ginagawa ng Huwad Committee. Naging co-equal lang po ang hudikatura dahil ang kanyang katungkulan ay itaguyod yung supremacy, yung pinakamataas na batas sa Pilipinas at yun ang saligang batas. Sila sa pamamagitan ng pagbibigay interpretasyon sa saligang batas, tinataguyod nila na walang ibang batas na tataas pa sa saligang batas at yan pong aking paniniwala. Kaya nga po, 34 years na akong nagpa-practice. So wag naman po kayo magsalita na parang sunod-sunuran sa inyo ang hudikatura gaya ng ginawa ng inyong ama. Na talaga namang yung korte na yon talagang sunod-sunuran. Kaya nga, naku, ang dami pa naman mga taga-UP ng korte na yon, pero nakakahiya kasi mga decision nila, lalong-lalo na doon sa pag-ratify na 1973 Constitution, na viva voce lamang, sa mga barangay council, sinustain ba naman? Siyempre, nawalan sila ng integridad. Hindi na believe ang tao doon sa rubber stamp court na yon. Kaya nga nung nagkaroon ng revolutionary government, sibak sila. Dahil importanteng maibalik yung tiwala ng taong bayan sa ating hudikatura. Ngayon, ano bang tingin ko dito sa kasong ito? Okay, pending po yan. Pero buti na lang, hindi ako partido doon. Kaya pwede ako magdadakdak dahil ako naman po ay talagang propesor ng batas. Ano sa tingin ko? Patas ang aking tingin. Okay? Alam niyo po, nako, panahon pa ng kopong-kopong, Lopez Bito case, okay? Talaga meron na tayong tinatawag na enrolled bill theory. Yan, hiniram na naman natin sa mga Amerikano. Pero ang sabi ng enrolled bill theory, kapag ang isang batas ay napirmahan ng Senate President, ng Speaker of the House at ng Presidente, hindi na po pwedeng i-review yan ng hukuman. Okay, bakit? Kasi kapag re-review pa yan ng hukuman, lalabagin niya yung prinsipyo ng lehislatura ay isang co-equal branch of government ng hudikatura. At siyempre, yung presidente rin na siyang lumagda ng batas, ng panukalang batas para naging batas siya. So talaga namang respeto yan. Kaya nga, yung mga nagsampa ng kaso, abay talagang uphill battle yan. Pero yung Lopez Bito case po na desisyonan bago pa ang 1987 Constitution.
Ano bang pagkakaiba ng 1987 Constitution? Abay, sa 1987 Constitution po, dahil nga doon sa mapait na karanasan sa martial law na palaging sinasabi ng rubber stamp Supreme Court ni Marcos Sr., yan ay political question, hindi namin pwede reviewin yan. Pati nga yung legal at faktual na basehan pagdedeklara ng martial law, ay nako, that's political question. Tanging presidente lang ang pwede magdesisyon dyan. Para hindi na maulit yan, na may mga bagay-bagay na sinasabi nila na tanging Pangulo lang ang pwede magdesisyon, abay ginawa ng ating saligang batas na binigyan ng basbas ng taong bayan. Ngayon, katungkulan, malinaw na katungkulan ng hudikatura na kapag kahit sinong sangay ng gobyerno ay lumabas or lumabag or umakto doon sa tinatawag na grave abuse of discretion. Ano yung grave abuse of discretion? Malalang pag-abuso sa kanilang diskresyon na nagre-resulta sa kawalan ng jurisdiksyon o sa kalabisan ng jurisdiksyon, merong katungkulan. Hindi po opsyon, ha? Katungkulan ang hudikatura na magdesisyon kung itong ginawa nga ng co-equal branch of government ay sang-ayon sa saligang batas or hindi. So ngayon, hindi na po pwedeng maghugas kamay ang Korte Suprema. Totoo, hindi pa rin na-overturn yung enrolled bill theory. Narariyan pa rin yan. Pero ang katotohanan yan, kapag merong aligasyon na nagkaroon ng pag-abuso sa diskresyon na nagresulta sa kawalan ng jurisdiksyon, kinakailangan magdesisyon ang Korte Suprema. Now, yung napakadumang kaso, siyempre, in-apply sa pinakabagong kaso na merong enrolled bill theory. Ito yung Arroyo versus De Venecia. Panahon na yan ni Joker Arroyo at saka ni Speaker De Venecia. Ang kine-question niya, quorum, no? Na pag-approve ng isang panukalang batas na may kinalaman sa sigarilyo, no? Parang kundi ako nagkakamali. In-apply na naman ng Korte Suprema ang enrolled bill theory. Pero anong sabi ng Korte Suprema doon sa desisyon na yon? Totoo na hindi talaga maghihimasok ang hudikatura para questionin ang legalidad ng batas kung merong pirma, maliban na lang kung merong paglabag sa saligang batas mismo. Kasi yung kino-question lang doon sa kaso ng Arroyo versus De Venecia yung paglabag sa House rules. So ang sabi ng Korte Suprema, House rules yan, pwede naman ma-waive yan ng Kamara mismo dahil sila mismo gumawa ng rules nila. Pero dahil ang Korte Suprema ay tagapagtaguyod ng saligang batas, kapag merong paglabag sa saligang batas, kinakailangan magdesisyon ang Korte Suprema maski pa merong enrolled bill theory. Ano yung mga kadahilanan na sinabi ng mga petitioners, sila Congressman Ungab, para pabaliwalain ang 2025 budget, no? Na dahil lumabag sa saligang batas? Dalawang bagay, at least. Tatlo actually yan . Una, yung probisyon ng saligang batas, ha? Saligang batas na kinakailangan pinakamalaking budget allocation ng edukasyon. Kaya ngayon lumalabas ng mataas ang budget ng edukasyon kaysa sa 1 trillion budget ng DPWH, dahil isinama yung budget ng PMA at ng kung ano-ano pang mga defense institutions of higher learning sa budget ng DepEd. Tama ba yun? Hindi. Kasi meron naman tayong batas na administrative code na nagsasabi kung anong jurisdiction ng DepEd. Ang DepEd para sa elementary school at sa high school lamang. Kaya nga meron pa tayong hiwalay na Commission on Higher Education at ito po isang ayon sa batas, ha? Kasi yung administrative code, bagamat yan ay isang executive order, ay pinirmahan ni Cory Aquino sa panahon na siya mismo ang gumaganap ng papel ng Kongreso dahil Freedom Constitution noon, wala pa tayong saligang batas. Pangalawa, ako nga meron talagang paglabag sa batas yan. Ano yun? Yung batas na isinulong ko, yung Universal Healthcare Law. Dahil ayon sa Universal Healthcare Law, kinakailangan talaga tustusan ng gobyerno yung pagkakulang ng mga premiums ng miyembro ng PhilHealth para magkaroon ng mabuting kalusugan. Paano? Yun nga, pagtustos niya, para bayaran yung mga premiums nang hindi kaya magbayad ng premiums. Saan magagaling? Ipas isa pang batas na naman yan.
yung batas na tinatawag na sin taxes law na nagsasabi na karamihan ng sin taxes law dapat mapunta para sa implementasyon ng ating batas na Universal Healthcare Law. At pangatlo, yung mga blanco. O sasabihin nila, yung mga blanco, ito talaga ang enrolled bill theory. Sabi ng Korte Suprema dun sa kaso ng Arroyo versus De Venecia, talagang hindi kami maghihimasok maliban na lang kung merong malinaw na ebidensya na nalabag ang saligang batas. Ano ba ang nalabag na probisyon ng saligang batas? Yung probisyon na nagsasabi na ang Kongreso ang merong kapangyarihan na magsulong at bumuo ng mga batas. Ano bang ebidensya na nalabag ito? Kasi doon sa BICAM report, malinaw na may mga blanco. Bakit nagkaroon ng mga fill in the blanks dyan doon sa printed copy ng batas?